Nagpaalam ka ba sa amo mong lalaki man lang? Opo, nagpaalam po ako sa amo. Mr. Jim, nagpaalam ba sa ito? Ang huli po kasi niya sinabi, magpaparenew siya ng passport and then after ng renewal po ng passport, uuwi po siya, kukunin niya po yung sapatos na ibinigay po namin at yun lang ang huling message po niya. I even asked her ho, nasaan na yung gamot ng bata? My son ho has asthma, so hinahanap po namin yung gamot. Hindi na siya nag-reply. Wala na po. Yun na po yung huling message ko sa kanya. And then wala na po siyang reply, wala na po sinabi na hindi babalik, wala na po. Hindi ka nagpaalam, sabi mo kukuha ka lang ng passport, tapos hindi ka na bumalik. Pinaniwala mo ako, nagpaalam ka, kaya paulit-ulit ako. Sabi mo, paulit-ulit ka rin. Nagpaalam ka. Mahal mo ba yung alaga mo? Opo. Kung mahal mo, alam mo naman may asthma at saka may pneumonia at ikaw nakakalam ng gamot, hindi ka na sumasagot. Ibig sabihin, wala kang pakialam kung ano man mangyari sa pama. Wala akong pakialam, wala na ako sa bahay nyo. E paano naman yung alaga mo na malapit naman pala sa'yo? Ako po ay isang kasambahay nila Ma'am Stephanie bilang isang yaya sa Ayala Heights, Matandang Balara, Quezon City. Lumapit po ako sa hashtag ipabitag mo dahil gusto ko po makuha ang 18 days na sahod ko po. Nagsimula po ito nung nagsabi po ang bata sa akin na siya po ay magpapakamatay na lang. Sinambung ko po ito sa aking amo. Nagalit po yun si Ma'am Steph. Bakit daw doon ko po sinabi kay Sir? Dapat po sa kanya lang daw po magsasabi, wag daw po kay Sir. Umpisa po doon ay sinabihan na po ako na lahat pong ibinigay niya sa akin mula sapatos hanggang doon po sa damit po ng mama ni Sir, ibalik ko daw po. At doon din po, sumunod na po ang lagi niya pong panlalait sa akin na hindi ako nag-aral. Squatter daw po ako at yung pagbibintang niya po na nagnakaw po ako sa airplane Amanpulo. Ma'am Steph, alam mo ang totoo. Sana hindi naman yung gano'n na yuyurakan mo yung pagkatao ko, ma'am. Kung galit ka sa akin, sana sinabi mo na lang yung totoo. Huwag naman po yung gano'n yuyurakan mo at pagbibintangan mo ako magnanakaw. Yung sasabihan mo ako magnanakaw. Sana sinampal mo na lang po ako. Kahit po ako mahirap, hindi po talaga, hindi ko gawain na ako'y magnakaw. Ang sakit po sa kalooban ko yun, ma'am. Okay, kwento mo sa akin, Jennifer, gaano ka nakatagal nagtatrabaho sa amo mo? 3 months lang. 3 months and 18 days po. Paano ka nila na-discover? Sino nag-refer sa iyo? Paano nga? Sa Facebook lang po. Parang may nag-post po na kailangan ng yaya. Tapos inano ko po yun. Inad ko po. Ito namang in-applyan mo sa Ayala Heights. Saan to? Sa ano po, bali po kasi dalawa po yung bahay nila. Mhm. Sa mama po at saka sa papa niya. Mhm. Kumbaga dito po ako nag-umpisa ng pumasok dito po sa mama niya. Okay. 1 week po ako dito sa mama niya. Mhm. 3 weeks po minsan dito sa daddy niya. Okay. So, wala ka namang problema sa kanila? Wala po akong problema sa mag-asawa. Okay. 3 months nang kasama si Jennifer. Tulad ng sinabi niya, kanyang amo, kasama sa kanyang trabaho pag-aalaga ng 9 years old at ang kanyang sahod ay 8,000 pesos monthly. Maayos naman daw ang pagsasama. Nung una, nagsimula lumabo ang samahan nito nila, kanyang babaeng amo nung magsumbong siya sa among lalaki. August 18, umalis si Jennifer para magpa-renew ng passport at hindi na siya bumalik. Parang stowaway ka. Hindi ka nagpaalam, sabi mo kukuha ka lang ng passport, tapos hindi ka na bumalik. Opo, hindi na po ako bumalik. Bakit hindi mo sinabi sa kanila, boss, aalis na lang ako. O ma'am, pwede ba? Hindi tayo magkakasundo. Sa oras pong yun, dapat babalik pa rin po talaga ako. So ano nang tulak na hindi ka na bumalik? Yung po kasing si Ma'am Steph. Yung Ma'am Steph po kasi yun parang stepmother po nung batang inaalagaan ko. Okay. Yun po yung lagi pong sinasabi sa akin na ganun nga yung di ako nag-aral. Bukod dun sa tech. Bago po ako umalis ng 18, meron na pong nangyayari na sinasabihan na po ako ng di magaganda. Ano yung bagay na hindi magandang sinabi sa'yo? Kailangan mong hindi dapat lahat ng problema ay huwag mo sasabihin sa amo mong lalaki, dapat sa akin dadaan lahat. Tapos, yun nga, yung sinasabi niya sa akin na wala ka namang pinag-aralan, ganyan kang magmata sa akin. Okay, hindi pa natin nakakausap yung amo mo. Kaya medyo gaano mo mang putulin, hiwain ang anumang bagay, lalabas dalawang banda yan. Bandang sa'yo at sa bandang amo mo. Magbabalanse tayo rito. Alam kasi ako, talagang sumbungan kami. Partikular ang bitag, iba. Kasi tumitingin kami sa iba't ibang uring pang-aabuso kung meron man. Ano naman to yung face towel na inuwi mo raw sa back at totoo ba to?
Opo, inuwi ko po talaga yung... Bakit inuwi mo Sabi to? po kasi ni Ma'am Steph, kunin mo na yan kasi kalahating milyon naman yung binayad namin dyan. Sinabihan ka? Opo. So, sa parting to, hindi mo kasundo yung amo mong babae? Kasundo ko po yung amo ko talagang babae. Yung Ma'am Steph po na yan na masama pong ugali. Yung po yung, Sinong gano'n? Nalilito ako. dalawa po kasing asawa eh. Sino yung amo mo rito na kasundo mo? Si Ma'am Ina po. Yung tunay na ina. Ibig sabihin, hiwalay. Opo. Alright. Nagpaalam ka ba sa amo mong lalaki man lang? Opo, nagpaalam po ako sa amo ko. Alam na- ito ng amo mong babae. Opo. Po ako Nagpaalam ka bago ka umalis. Opo. Umalis ka, kumuha ka ng passport mo. Opo. Dapat babalik ka pero hindi ka na bumalik. Opo, kasi So, gawa sa makatuwid, hindi ka nagpaalam. text lang po. So, nag-text ka lang. So, hindi ka nagpaalam ng formal, ma'am, hindi na po ako magtatrabaho. Umalis ka lang pagkatapos text ka na. Sa linya ng telepono si Jimmy, amo ni Jennifer. Actually, hindi po siya nagpaalam na hindi na siya babalik. Ang nangyari kasi, nakaschedule siya ng renewal passport niya. Then, after that, wala na, hindi na siya bumalik. Actually, ang last text ko po sa kanya, message ko po sa kanya, kay Yaya Jennifer, kung may problema ka, kausapin mo ako para maayos natin. Okay. Oo. Yun lang naman ang huli kong message sa kanya. Hindi na siya nag-reply. Okay, sige, Jen. Oo. Jennifer, ano sabi mo? Sabi mo kanina, nagpaalam ka sa mister, wala naman siyang problema sa'yo. Tinetext ka, hindi ka naman pala nagpaalam, basta nag-text ka na lang pala. Sabi mo kanina, bago ka umalis, nagpaalam ka. Alin ba talaga? Opo, nag-text po ako sa kanya. Nag-text ka na kasi hinahabol ka na itong tinatanong ka dahil magpa-passport. Alin ba talaga? Magsabi ka ng totoo para matulungan. Magsisinungaling ka rito, masisira ka sa akin. Di po. Gusto ko kasi kung tutulong ako sa iyo, Jennifer, nanghahanap ako ng dahilan kung may mukha ng pang-aabuso. May sinasabi ka sa akin, hindi maganda sa amo mo, nakikinig ako. Hindi ibig sabihin maniniwala o nakikinig din ako sa among narareklamo. Hindi ibig sabihin naniniwala o nagbabalanse ako, nag-iimbestiga ako. Pero lumalabas kasi, hindi ka raw talaga nagpaalam, sabi ni Jimmy, magre-renew ka ng passport. Pagkatapos hinanap ka, tsaka ka nalang nagpaalam na hindi ka na babalik kasi nakaalis ka na. Wala po akong sinabing di na po Hindi, babalik. ako ang nagsabi noon. Ako nagsabi kasi kanina tinatanong kita kung nga ba'y nagpaalam. Mahalaga sa mga kasambahay, no? O sa yaya o sino man, na kung aalis, walang pilitan, hindi ka pwedeng ikulong, hindi ka pwedeng malaya ka namang umalis. Pero mas magandang yung bago ka aalis, magpapaalam na maayos. Tinanggap ka ng maayos, aalis ka na maayos. Pinaniwala mo ako, nagpaalam ka, kaya paulit-ulit ako. Sabi mo, paulit-ulit ka rin. Nagpaalam ka. Jim, nagpaalam ba to? Mr. Jim, nagpaalam ba sa ito? Ang huli po kasi niya sinabi, magpaparenew siya ng passport and then after ng renewal po ng passport, uuwi po siya, kukunin niya po yung sapatos na Okay. ibinigay po namin at yun lang ang huling message po niya. Pero At, hindi niya sinabing hindi na siya babalik. wala ho siyang sinabi na hindi ho papalit. Actually, my last text po sa kanya, I even asked her ho na, nasaan na yung gamot ng bata? Kasi kailangan ko, my son ho has asthma and medyo may pneumonia. So, hinahanap po namin yung gamot. Hindi na siya nag-reply. Wala na po. Yun na po yung huling message ko sa kanya, asking her kung nasaan po yung gamot, na naitabi niya. Oo, and then wala na po siyang reply, wala na po Okay. sinabi na hindi babalik, Okay. wala na po. Importante to ha, kasi kung mahal mo ba yung alaga mo? Opo. Kung mahal mo, alam mo naman may asthma, tsaka may pneumonia, at ikaw nakakalam ng gamot, tumatawag sa iyong amo. Siguro kung mahal mo, napamahal ka dun sa inaalagaan mo, sana sinabi mo sa text ka rin, Sir, nandyan lang sa loob ng aparador yan, o Sir, nandito po yan. Hindi yung, hindi ka na sumasagot. Ibig sabihin, wala kang pakialam kung ano man mangyari sa pama. Wala akong pakialam, wala na ako sa bahay nyo. Parang ganun na ting. Parang mag-iwan ka ng masamang loob. Paano naman yung alaga mo na malapit naman pala sa'yo? Hindi po. Ano po? Hindi, Wala po akong load eh. Wala kang load. Opo. Kay sir naman po, wala naman pong problema. Hindi, yun na nga kay Sir. Si Sir mismo ang nagsasabi. Tinaalam nila kung saan. Wala kang problema, pero bakit hindi ka Paano nagpaalam? naman, yung pong yung nga po si Ma'am Esther. Galit ka roon sa Kasi sa po, misis. Kung ano-ano po yung sinasabi po kasi Okay. sa akin. Bakit hindi mo sinabi kay Jim o sa Mister? Total, nakakapag-diretso ka naman sa amo mong lalaki. Di ba?
O di ibig sabihin, good shot ka naman sa amo mong lalaki kung sakaling naiilang ka sa amo mong babae. Eh kung ano yung galit mo ron sa amo mong babae, pwede ka pa rin naman lumapit sa amo mong lalaki na parang balanse naman. Maliban na lamang, ikaw ba yung nakakagalitan nitong si Jim? Hindi po. Mabait pa si Jim? Opo. Eh ba't mo ginanon? Kung mabait, eh dapat naman ay maganda naman siguro pakikitungo sa'yo. Nakakapagsabi ka, pag alis mo lang, eh bakit hindi mo sinabi? Pag po kasi kinakausap ko siya, Sinong nagagalit Jim? po siya. Si Ma'am Steph po. Okay. Pag po Hindi kasi- naman malalaman ni Steph. Tapos na yun eh. Huwag mo nang ibigay, Steph. Ang ibig sabihin, huwag na natin isama si Stephanie. Si Jimmy nang kausap dito na parang huwag nang lumala. Total, kung galit ka man kay Stephanie, huwag na natin isama si Stephanie. Si Jimmy na lang. Kasi siya yung connect mo rito eh. Sino ba nagbabayad ng sweldo mo? Si Jim o lalaki o babae? Si Sir po. Si Okay, Sir. o yun naman pala, di siya yung nagbabayad sa'yo. Eh kahit na papano, kung sakaling magalit man sa'yo si Stephanie, at least nasabi mo sa among lalaki. Okay, Yes, po. nalilito lang ako. Sabi niya, malapit naman daw siya sa'yo. Nagsiselos daw Yes, ata. opo. Nagagalit ata yung misis niya. Bakit daw gano'n? Eh, siyempre, sabi ko, mga trabahong pambabae sa bahay, hindi sa lalaki yan. Kung sakaling nagalit siguro, baka dumiretso ka sa kanya, eh pwede ka naman sa susunod, doon muna sa misis, si commander Yes, kung po. tawagin. Sa commander Actually, muna. sir. Okay. Pagkatapos commander, tsaka doon sa kay susunod na number 2, commander. Commander at tsaka yung vice lang siya. Yun ang pinaka-presidente mo sa bahay. Walang problema. Opo. Ang point ko rito, hindi ka nagpaalam sa kanya. Siya pala nagpapasweldo sa iyo. Nag-text naman po ako sa kanya na... Nung matapos na. Jim, nag-text daw siya sa iyo. Wala po. Wala pong text na sinabi na hindi na po siya babalik. Hindi na, babalik naman po talaga ako. Eh, babalik po talaga ako. bakit hindi ka na nakabalik? Hindi po ako bumalik kasi... Okay, gawa nga po babalik ng ka mga- sana pero hindi ka na bumalik. Gawa nga po ng mga text po ni Ma'am Steph. Sa susunod kasi tutulungan na lang kita, Jennifer, para medyo maging tahimik ang buhay mo. Maging tahimik ang pagtatrabaho mo kung ikay mamamasukan bilang kasambahay. Palagay ko ay nasa tungkulin kong, kasi kayo yung mga pinagtatanggol namin eh. Ako si Ben Tulfo sa ibaba. Ayoko na may pang-aabuso. Ayoko may inaabuso. Eh, maaring hindi lang kayo nagkaintindihan. Alright? Eh, nagpabitag ka agad. So, anong gusto mo mangyari ngayon kung bakit nandito ka? Kuha ko lang po yung yung sahod ko, tsaka po yung mga sinasabing ninakaw ko nga daw po, tsaka yung binigay po na Say, makuha mo lang yung sahod mo. Opo, tsaka yung pong binigay po sa akin na... Okay, makuha mo yung sinahod mo at saka makuha mo yung binigay nila sa'yo. Opo, Alright, babalik naman Jim. po ako. Ang gusto niya makuha raw yung kanyang sahod na 18 days at saka yung mga kinukuha niya rin, yung mga binigay niyo sa kanya. Opo, wala pong problema. Okay. Pero kasi nakalimutan po ata ni Yaya. May advance ko kasi siya ng 10,000. Oo. May advance kasi siya nung end of July for the month of August ng 10,000. Ano ba yun? Wala po akong advance, 2,000 lang po yung in-advance ko sa'yo. Yung... Isang 2,000, isang 8,000. So, dalawa po yung na-advance niya. Sa akin po, alam naman po ni Yaya, masyado ho akong generous din sa kanya. Wala namang problema. Kaya nga sabi ko sa kanya po, bumalik ka na ng bahay, mag-usap tayo para ma-plansya natin po. Okay, kaya mo bang bumalik doon? Usap na lang kayo o ayaw mo na? Pabalik naman po ako, pero hindi po sa bahay nila. Pero wala po talaga akong 10,000. 2,000 lang naman po yung balik ko po sa inyo. Yung 8,000 po na yun ay sahod ko po nung July. Pinadala po yun na Ma'am Steph. Pero wala po akong balik po sa inyong 10,000. 2,000 lang po yun. Sino bang kaaway mo? Si Ina, ang dami mo mga... Sino bang hindi mo kasundo na amo? Si Ma'am Steph po. Si Mang Steph. Kay Totalin, Ina. mabait naman po yan si Ma'am Steph eh. Oh, bakit nagkaganito? Yun lang po, yung nga pong yung... Sino mas matanda sa inyo na Steph? Ikaw o siya? Ako po, 36 lang po at 37 lang po yung si Ma'am Steph eh. Si Ma'am Ina po, 40. Kayo, ilang taon? 40 na po. 40 na kayo. So, okay na siya pag nakuha mo na yung sweldo mo? Opo, tapos At saka yung mga gamit balik ko na. po yung sinasabi po nilang So, okay. So, siguro ganito na lang. Jim, pwede ba kayo mag-usap na lang nitong kasambahay mo kahit... Pwede po. Sige. Yes, opo. Saan? Sige. Ibigay ko na lang po kung ano pang... Parang dalawa na lang kayo mag-uusap kasi parang Yes, mukhang opo. okay naman siya pag sa iyo. Ay, siguro parang alam mo naman kasi kung minsan mga babae, di ba? Pare-pareho silang mga, mga Yes, ganito. opo. So, naintindihan mo na siguro, Jim, di ba? Yes, Ganito opo. na lang, papupuntahin ko na lang sa iyo sa lugar.
Kung gusto mo, Yes. doon sa lugar mo na lang na, sige, mag-usap na lang pwede kayo ko rin siguro po- sa telepono. Or pwede ko po rin i-Gcash na rin sa kanya. Gcash na lang. Sige, i-Gcash niya sa'yo. Sabi, ikaw, sige, kausapin mo si Jim kung ano gusto. Yun lang naman po, pero wala po akong bali. Pasensya na po. Mabait naman po kayo sa akin. Pero sana naiintindihan nyo rin po yung nararamdaman ko sa mga sinabi ni Ma'am Steph. Kung mababasa niyo man po sana yung mga chat, mga text. Pasensya na po. Pero babalik po ako kay Ma'am Ina. Kung tatanggapin pa po ako nila Ma'am Ina, babalik po ako. Pero pag dyan po sa inyo, baka po wag na po muna. Sige, pag-usapan na lang natin kung ano. Pasensya na po. Usap na lang kayo, Mr. Jim, Sige kung po. saan man, ha? Yes, sir. Thank you Sige, po. Okay, sige, ganito na lang. Ayoko kasi magsunog ka ng tulay. Pwede ka pa naman bumalik doon sa family nila. Lahat naman tayo, kung minsan pag hindi natin nagustuhan ng isang tao, pwede natin itago na sa sarili. Pag namasukan tayo, medyo tahimik lang tayo. Kung talagang hindi natin kaya, medyo inaabuso na tayo, talagang nilalapastangan tayo, pwede naman akong takbuhan. Huwag lang yung tatakbo ka sa akin, nakalayas ka na. Sa susunod, baka ako lumayas, kumonsulta ka sa akin para na-advisean kita. Hindi yung nakatakbo ka na, nakawala ka na, tsaka tatakbo sa akin. Tapos pag imbestiga ko pala, hindi ka lang nagpaalam dun sa amo mong lalaki na wala namang problema sa kanya. Actually, itong tao na to, mukhang nakikita ko, parang kampante ka sa kanya. Nakakausap mo siya. Alam mo kasi kami mga lalaki, madali kaming makausap eh. Hindi kami yung babunganga. Okay, nakita mo? Sa babae, natural yung kuminsan, irritable, simpleng bagay. Ganun lang yan eh. Ha? Pag niloko-loko yung mga taong inaabuso, itaga mo sa bato, tutugisin ko sila dito, ayusin na lang natin, ha? Opo. Okay na ba sa'yo? Opo, ma'am. I-Gcash sa iyo, pero mas maganda mag-usap kayo nitong si Mr. Jim. Ito po ang nag-iisang pambansang sumbungan, serbisyo, tulong, estilo, may tatak Tulfo. Ako po si Ben Tulfo. Ito po yung programang hashtag Ibabitag Mo. Itaga mo sa bato, tutugisin ko sila dito, ayusin na lang natin, ha? Opo. Okay na ba sa'yo? Opo, ma'am. I-Gcash sa iyo, pero mas maganda mag-usap kayo nitong si Mr. Jim. Ito po ang nag-iisang pambansang sumbungan, serbisyo, tulong, estilo, may tatak Tulfo. Ako po si Ben Tulfo. Ito po yung programang hashtag Ibabitag Mo.